hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na namang muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ihahandog ko sa inyo for today's audio. Yes, audio lang. Kasi wala tayong video again kasi nga medyo magapa po ang ating bagang. Kaya ayoko pong mabash ako na para akong cobra. Kaya eto, wala muna tayong video pero meron pa rin tayong kwento. Syempre naman, alam ko naman yan na gustong-gusto nyo ang mga kwento natin. Kaya eto na, 'di ba? Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa ating mga bagong subscribers dahil andito kayo. Maraming salamat. At syempre, special thank you din sa ating mga dati pang mga subscribers na hindi pa rin tayo iniiwan. I love you all so much. Maraming salamat. Hello po kay Yengson Lindio. Maraming thank you sa pakikinig. Ayun, Maylene Garrido. Maraming salamat. Alda Amascual. Ayun, happy birthday daw sa anak niyang si Merlin Mirin. Ngayon ang birthday. Ayun, October 31. Happy birthday from Las Piñas BF Homes. Hi naman kay June Season, kay Ikay Maguliado, maraming salamat. Hi din kay Merly Labong, Mergy Clores, thank you so much sa pakikinig. Negrita Colayja, maraming salamat sa iyo. Hello din kay I'm Not Safe, kay Rodeline Panganiban, Lady Kim, maraming salamat. La Chica, thank you so much. Ay naman kay Christy Dimitrial, ayun, natawa daw sila nung Tuesday, nung inano ko yung aso ko. Ang laki-laki kasi ng di ba, boses. Joshua Adwar or Odar, maraming salamat sa pakikinig. Roberto Cabrera, thank you so much po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa atin, maraming salamat. Hindi na po natin patatagalin at eto na ang ating kwento for today's video. Dito lamang, audio pala, sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi lahat ng ating nalalaman ay siya na ang katotohanan. Merong mga bagay na nakakubli sa ating kaalaman. At kung minsan ang mga bagay na ating itinatago sa dilim ay ang magdudulot ng matinding pighati at paninimdim sa atin. Babe, maghiwalay na tayo. Yan ang mga salitang binanggit ko kay Kit nung nakipagkita ako sa kanya nung gabing yon. Gulat ang rumehestro sa kaniyang mga mata. Alam kong nabigla siya sa pakikipaghiwalay ko. Pero anong magagawa ko? Kailangan naming maghiwalay dalawa. Babe, bakit? Halos maluha-luha na noon ang kanyang mga inosenteng mata habang nagtatanong sa akin na para bang nagmamakaawang sagutin ko ng katotohanan ang tanong na yon. Basta kailangan na, babe. Sagot ko. Hindi pwedeng hindi ko alam ang sagot. At least man lang sabihin mo sa akin kung bakit ka nakikipaghiwalay sa akin, Carla. Kit, yun ay dahil buntis ako. Dear Mama Mia, itago na lang ninyo po ako sa pangalang Carla. Isang babaeng hindi alam kung ano ang nagawa kong mabuti sa buhay, kung bakit deserve ko to have Kit in my life. I was 14 when I met him. Magkatrabaho noon ang mommy ko at ang mama niya. Supervisor ang mommy ko, samantalang isa sa mga tauhan niya ang mama ni Kit. Birthday ng mommy ko nung araw na yon, nung nagkakilala kaming dalawa. Merong maliit na handaan noon sa aming bahay at mga katrabaho lang at mga malalapit na kaibigan at kamag-anak ang inimbitahan ni mommy at ni daddy. At kasama nga doon ang mama ni Kit na isinama naman siya nung araw na yon. Kaming dalawa lang ni Kit noon ang medyo bata.
Kaya siguro nung nasa may balcony lamang ako at nagkukunwaring nagbabasa ay nilapitan niya ako at tinabihan. Siguro hindi siya nakaka-relate sa pinag-uusapan ng mga mas nakakatanda doon sa loob. Tinanong niya kung ano ang pangalan ko. Ayokong magsalita noong una dahil ganun talaga ako, Mama Mia. May pagkamahiyain po ako at hindi po ako palaimik. Introvert kasi talaga ako, Mama Mia, at hindi rin ako pinapayagan ng mga magulang ko, lalong-lalo na ng daddy ko, na makipagkaibigan kung kani-kanino. Hi, pipi ka ba? Tanong niya ulit sa akin. Umiling-iling ako. Gano'n naman pala eh. Bakit hindi mo ako sinasagot? Ako nga pala si Kit. Ikaw, anong pangalan mo? Carla. Ako si Carla. Ilang taon ka na, Carla? 14 years old. Ikaw ba? Balik kong tanong sa kanya. 16 na ako. Matanda ako sa iyo ng 2 taon kaya dapat nirerespeto mo ko. Pabiro niyang sabi sa akin. Medyo naging magaan pong kausap noon si Keith, Mama Mia, kaya unti-unti rin akong nag-o-open sa kanya. Hanggang sa tumatawa na ako sa jokes niya at nagtatawanan na kaming dalawa. Hindi ko na namalayan kung ilang minuto na ba kaming magkausap noon ni Keith. Carla, bakit ka nandito? Nasa loob ang party ng mami mo. Pasok! Malakas na boses ni Daddy na tumawag sa akin. Nataranta ako, nabigla at natakot. Agad akong nagpaalam kay Keith at pumasok sa loob ng bahay. Hinila naman ng daddy ko ang kaliwang kamay ko nung makalapit ako sa kanya. Medyo nasaktan ako noon pero hindi na lang ako umimik, Mama Mia. Si Keith naman nung lingunin ko ay kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang labis na pagtataka kung bakit gano'n na lang ang galit ng daddy ko. At kung bakit ako nataranta kaagad nung marinig ko pa lang ang malakas niyang boses. Nag-iisang anak lang pala ako, Mama Mia. Pero kahit na gano'n ay hindi naman po ako lumaking spoiled sa aking mga magulang. Hindi ba gano'n naman talaga, lalo na kapag nag-iisang anak ka lamang? Lahat ng gusto mo ay nakukuha mo. Pero sa kaso ko ay hindi po, Mama Mia. Takot na takot po ako sa mga magulang ko, lalong-lalo na sa daddy ko. Di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag kang makikipagkaibigan lalong-lalo na sa mga lalaki. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo at sinusuway mo ko? Takot na takot ako noon dahil kunot na ang mga kilay at noo ni Daddy. Ibig sabihin, totoong galit na talaga siya, Mama Mia, at alam kong mapaparusahan na naman ako. Pumasok kami sa loob at doon ay nakihalubilo si Daddy sa kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak. Pero syempre hindi niya pa rin winawala ang paningin niya sa akin. Ako naman noon ay parang tuta na sunod lamang ng sunod sa kanila. Ngiti lamang ng ngiti sa mga kinakausap ng daddy ko. At nung kumakain na nga ako ay dun pa talaga ako pinaupo ng daddy ko sa table kung saan siya nakaupo. Nakikita ako naman mula sa malayo na tinitignan ako ni Kit. Siguro talagang nagtataka siya kung bakit gano'n na lang kastrikto ang daddy ko sa akin. Mama Mia, naparusahan nga ako kinagabihan noon nung matapos ang party ni Mommy. Iyak na naman ako ng iyak sa naging parusa ko. Lumipas ang ilang araw. Nagkasundo ang mga magulang ko na magdi-dinner kaming 3 sa labas. Kaya dumiretso na ako noon sa office ni Mommy since yun ang mas malapit sa school ko. Ang gusto sana noon ni Daddy ay susunduin na lang daw niya ako sa school pagkatapos ng klase ko. Pero nagsuggest ako na sinang-ayunan naman ni Mommy na doon na lang ako mag-aantay sa opisina ni Mommy at sabay na lang kaming pupunta doon sa restaurant na napag-usapan nilang dalawa.
Buti na lang at pumayag din si Daddy dahil sa pangungumbinsi ni Mommy. Kahit na nakikita ko talaga sa kaniyang mga mata na medyo disappointed siya. Pagdating ko doon ay nasa mga bandang 3:00 pa lang noon ng hapon. Medyo napaaga ang dating ko kasi wala na kaming pasok noon sa last subject namin dahil nagkaroon po ng emergency ang aming teacher. Isinugod daw ang kanyang anak sa ospital dahil mataas daw ang lagnat nito at baka dengue daw, sabi ng doktor. Pagdating ko sa office ni Mommy ay nagulat ako dahil nandun na rin si Kit. Halos mag-iisang linggo na rin mula nung una kaming magkita at magkakilalang dalawa dun sa birthday ng Mommy ko. Nginitian niya ako at tumabi naman agad ako sa kanya sa may lounge area ng office ni na Mommy. Nagkakwentuhan kaming dalawa at ang dami niyang tanong tungkol sa pag-aaral ko. Meron din siyang mga tanong tungkol sa mga personal kong buhay gaya na lamang ng aking mga crushes o kung meron na raw akong boyfriend. Sinagot ko rin naman ang mga tanong niya hanggang sa napunta kami sa mga assignments ko. Sige nga, kunin mo nga yung mga assignments mo at tignan natin kung kaya ba kitang tulungan dyan. Talaga? Nakuhulog ka talaga ng langit, Kit. Alam mo bang nahihirapan ako dyan sa subject na math? Magaling ka ba dyan? Abay, oo naman. Engineering ba naman ang kinukuha kong kurso? Kaya ayun, Mama Mia, tinulungan niya akong sagutin ang mga assignments ko. First year college na noon si Kit at ako naman ay third year high school na. Naaliw akong kausap siya noon. Pero biglang nawala ang kasiyahan ko nung tinanong ako ni Keith kung bakit gano'n na lang ka-stricto sa akin ng daddy ko. Bigla talaga akong kinabahan na pakiwari ko ay nasa paligid lamang si daddy at nakikita niya ako noon habang kausap ko si Keith. Pakiramdam ko ay nakatitig sa amin ng mga mata ni daddy. Hindi ko alam noon kung papaano ko sasagutin ang tanong ni Keith. Buti na lang at saktong dating naman ni na Mommy at ng mama niya kaya natigil ang usapan naming dalawa. Nagpaalam na kami sa isa't isa at pumunta na kami ni Mommy sa dinner place namin na kasama si Daddy. Mula sa araw na yun, Mama Mia, ay hindi ko na po nakalimutan si Kit. Yes, oo, Mama Mia, nagkaroon din naman ako ng ibang mga crushes noon. Pero parang iba ang dating sa akin ni Kit. Parang gustong gusto ko siyang makita at gustong gusto ko siyang makasama sa bawat araw. Hanggang sa mabilis na lumipas ang halos 2 taon. Hindi na kami nagkikita ni Kit noon. Nagulat na lamang ako isang araw habang nasa cafeteria ako ng school nung may biglang tumakip sa mga mata ko mula sa aking likuran. Hulaan mo kung sino ito, sabi ng lalaking nagtakip ng aking mga mata. Kahit medyo lumalim ang boses niya ay hinding-hindi ko naman kailanman malilimutan ang kanyang amoy, ang amoy ng kanyang pabango. Kaya nasambit ko na lamang bigla ang kanyang pangalan. Kit? Bigla kong sabi. Ay, ang daya mo naman. Paano mo naman nalamang ako to? Sabi niya sabay bitaw sa mga mata ko at umupo siya sa upuan sa aking tabi. Siyempre, amoy pa lang kilalang kilala kita. Ay talaga ba? Rumehestro talaga sa'yo ang amoy ko? Bakit, mabaho ba? Sabi niya sabay dikit ng kilikili niya sa ilong ko. Nagtawanan naman kaming dalawa. Dito ka rin pala nag-aaral, sabi niya. Nagulat ako dahil pareho pala kami ng school. Hindi naman po sa pangmamaliit, Mama Mia, pero hindi po basta-basta ang tuition fee sa school na yon. Dito ka rin nag-aaral? Kumunot ang noo ko habang tinatanong ko siya. Bakit? Imposible bang makapasok sa isang school na katulad nito ang katulad ko? Hindi naman.
Tumawa siya Mama Mia at ang sabi niya no offense taken daw. Sabi niya naiintindihan daw niya ang pagkunot ng noo ko. Alam ko naman naiintindihan naman kita. Siyempre, bilang single mother ang mama ko, alam ko naman na sa sweldo niya, nagugulat ka kung bakit ako nakapasok dito sa school na to. Well, for your information, beautiful miss, nakapasok po ako dito dahil full scholar po ako. Valedictorian kasi ako nung graduate nung high school. Mama Mia, labis talaga akong humanga sa kanya. Wala kasi akong kaalam-alam noon tungkol sa kanyang pagkatao. Talaga ba? Buti naman at may kaibigan na ako dito. Sabi ko naman na bigla ko namang binawi nung maalala ko ang sinabi ng daddy ko. Na kapag nakita niya raw ako na merong kasakasamang iba, lalo na kung lalaki ay patitigilin niya agad ako sa aking pag-aaral. Halos magmakaawa ako noon sa mommy ko na ipagtanggol niya ako. Pero ang sinabi ng mommy ko kung ano daw ang desisyon ng daddy ko ay dun daw siya. Kaya kailangan kong magdoble ingat Mama Mia para hindi malaman ng daddy ko na dun din pala nag-aaral si Kit at syempre naging magkaibigan din kaming dalawa. Tinanong ni Kit ang schedule ko at halos magkatugma yun sa kanyang schedule kahit na hindi naman kami pareho ng kurso at hindi rin kami pareho ng year level. Ayos to mukhang magkakaroon tayo ng maraming oras para sa isa't isa. Sabi niya sabay kindat sa akin. Ewan ko ba pero kinilig ako sa kindat niyang yun Mama Mia. Hindi ko talaga mapigilan ng sarili kong ngumiti sa kaniyang kindat. Pagkatapos noon ay nag-ring na ang bell at sabi ko papasok na ako sa aming silid-aralan. Sabi naman niya aantay niya ako mamaya dito sa may cafeteria at sabay na raw kaming lumabas. Kit, hindi tayo pwedeng magsabay lumabas Ha? Bakit naman? Kasi baka may makakita sa atin at isumbong ako kay daddy. Hanggang ngayon naman ba, ganun pa rin ang sitwasyon mo sa bahay ninyo? Oo alam mo naman, only child, kaya masyado silang stricto sa akin. Sabi ko naman. Okay sige, edi dito na lang tayo sa school. Hindi na lang tayo sabay na lalabas. Natuwa naman ako dahil naintindihan yun ni Kit Mama Mia. At mas lalo pa akong na-inspired na mag-aral dahil pareho lang pala kami ng school na pinag-aaralan ni Kit. Masaya ako noon Mama Mia, masayang masaya. Lumipas ang mga araw at naging close kaming dalawa ni Kit sa isa't isa. Tinutulungan niya ako sa mga subjects na nahihirapan na ako, lalong-lalo na doon sa math. At ako naman ay tinutulungan ko rin siya sa mga projects niya, lalong-lalo na sa mga diorama at kung ano-ano pa. Civil engineering kasi ang kinukuha ni Kit Mama Mia, kaya marami po silang projects na ganon. Mahilig po ako sa arts kaya tinutulungan ko po siya. Naging maganda po ang samahan namin ni Kit. Hanggang sa Mama Mia, naging masyado na po kaming kampante sa isa't isa. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 4 na buwan at noon nga ay nagtapat na si Kit ng pag-ibig niya sa akin. Talaga? Mahal mo ko? Bakit? Tanong ko sa kanya. Bakit naman hindi? Kamahal-mahal ka kaya? Mula noon ay niligawan na ako ni Kit. Ayoko siyang sagutin Mama Mia dahil natatakot talaga ako sa mga magulang ko lalong-lalo na sa daddy ko. Pero naging kulit at persistent si Kit sa akin. Hanggang sa hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at sinagot ko na siya. I was 17 years old nung sagutin ko si Kit Mama Mia. Masayang masaya kaming dalawa. Sa loob ng school ay malaya kaming napaparamdam ang pagmamahalan namin. Pero kapag nasa labas na kami ay parang hindi kami magkakilalang dalawa. Mama Mia, medyo lumuwag-luwag na rin ng konti.
ang mga magulang ko sa akin noon. Kaya naman may pagkakataon na nakakapagpaalam na ako sa kanila na meron kaming mga group projects o kung ano-ano pa. Kahit na nung una ay ayaw talaga ng daddy ko. Pero sabi naman ng mommy ko ay ganun talaga kapag college. Kailangan bigyan ako ng konting laya. At natuwa naman ako noon dahil ang konting kalayaan na yon, syempre kasama ko po si Kit. Umaalis kami sa medyo malayong lugar. Yung lugar na hindi maaabot ng mga magulang ko dahil nasa trabaho naman sila pareho. Naging masaya ako noon, Mama Mia. Masayang masaya. Hanggang sa bago magtapos ang first sem, Mama Mia, ay bigla na lamang akong nagkaroon ng kakaibang pakiramdam sa aking sarili. Nahihilo ako. Nasusuka ako. Hindi ko alam nung una kung ano yon. Pero nung nasa computer lab ako ng school at ni-research ko ang mga bagay na yon, ay napaluha ako sa nakita ko. Dahil lahat pala ng nararamdaman ko, pati yung pagkaayaw ko ng iilang amoy na dati naman ay okay lang sa akin, ay mga sintomas pala ng pagdadalang tao. Pagkalabas ko ng school nung hapon na yun, ay dumaan ako sa isang pharmacy. Bumili ako ng pregnancy test kit, Mama Mia. Pagkatapos noon ay ginamit ko agad yun pagdating ko ng bahay. Buti na lang at wala pang ibang tao noon at wala pang mommy at daddy. Nung nagamit ko nga yun, parehong 2 pregnancy test kit ay naglabas ng positibong resulta. 2 pulang linya. Hindi yung faint na pula, kundi pulang-pula talaga, Mama Mia. Para bang kino-confirm talaga ang hinala sa utak ko na yes, buntis ka nga, Carla. Yun nga ang nararamdaman mo. Mama Mia, umiyak ako ng umiyak noon. Nung dumating na ang mga magulang ko ay may bitbit silang pagkain kaya tinawag na nila ako. Nagulat pa noon ang mami ko at ang daddy ko dahil namamagaraw ang mga mata ko. Sabi ko kanina pa kasi ako at nakatulog lamang ng mahaba. Sana sinabi mo na umuwi ka na para nag-half day na lang ako sa pasok. Sabi ni daddy. Hindi na po kailangan, ayos lang naman ako. Sabi ko naman. Kumain kami noon. Hindi ko pinapahalata sa mga magulang ko ang sitwasyon ko noon at hindi ko sinasabi sa kanila ang mga nalaman ko tungkol sa aking sarili. Natulog ako noon pero hindi ako makatulog. Nag-iisip ako kung anong mangyayari sa akin. Kung anong mangyayari dito sa buhay ko. Kung makakatapos pa ba ako ng pag-aaral. Iniisip ko noon, Mama Mia, na ipatanggal na lang ang bata na nasa sinapupunan ko. Nag-research pa ako noon kung ano ang mga pampatanggal. Pero nung nakabili na ako ay hindi ko naman magawang inumin. Takot ako, Mama Mia, at mas lalong takot ako noon sa Diyos. Ano ba ang dapat kong gawin? Hanggang sa naging makulit na noon si Kit dahil wala na kaming oras sa isa't isa. Kapag nasa school kasi ay lagi kong sinasabi sa kanya na busy ako, ang dami-dami kong gagawin. Sabi naman niya, busy din naman siya pero nakakahanap siya ng oras para sa aming dalawa. Sabi naman niya, busy din siya pero nakakahanap siya ng pagkakataon na bigyan ng oras ang aming relasyon. Hanggang sa yun na nga, Mama Mia, yung intro ng sulat kong ito. Isang gabi, dahil may activity noon sa school ay allowed akong magpagabi, ay nag-usap kaming dalawa ni Kit. Habang ang dami-dami niyang kinukwento sa akin tungkol sa mga plano niya sa future namin ay bigla ko na lang sinabi ang mga bagay na, Babe, maghiwalay na tayo. Yan ang mga salitang binanggit ko kay Kit nung nakipagkita ako sa kanya sa likuran ng school gym ng gabing yun, Mama Mia.
habang bising-busy ang lahat dahil sa activity sa school. Gulat ang rumihestro sa kaniyang mga mata. Alam kong nabigla siya sa pakikipaghiwalay ko. Pero anong magagawa ko? Kailangan na naming maghiwalay dalawa. Hindi ako makapagdesisyon ng matino sa kung ano ang gagawin ko sa dinadala ko sa sinapupunan ko hanggat nandyan si Kit. Babe, bakit? Tanong niya. Halos maluha-luha na noon ang kanyang inosenteng mga mata habang nagtatanong sa akin na para bang nagmamakaawang sagutin ko ng katotohanan ng tanong niya na yon. Basta, kailangan lang talaga babe, sagot ko. Hindi pwedeng hindi ko alam ang sagot. At least man lang sabihin mo sa akin kung bakit, Carla. Dahil buntis ako, Kit. Nagulat siya sa naging sagot ko, Mama Mia. Gulat na hindi siya nakapagsalita. Patawarin mo ako, Kit. I'm sorry. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Kaya nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Sabi ko na hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha sa aking mga mata. Agad namang hinawakan ni Kit ang dalawa kong mga kamay. Hindi tayo maghihiwalay. Talaga? Hindi tayo maghihiwalay dalawa? Pananagutan mo ko? Pananagutan mo ang dinadala ko? Siyempre naman, pananagutan ko yan dahil mahal kita, Carla. Mahal na mahal kita at hindi ako papayag na iwanan mo ko. Pero paano ang mga magulang ko, Kit? Paano si Daddy? Paano si Mommy? Haharapin ko sila. Kahit nakakatakot, haharapin ko sila. Mama Mia, magkahalong konsensya, tuwa, kasiyahan ang nararamdaman ko nung araw na yon. Hindi ko alam na may mga lalaki palang katulad ni Kit na handa kang damayan at handa kang panagutan kahit ano pa man ang mangyari. Hindi ko alam na ganun pala si Kit at masayang masaya ako dahil nakatagpo ako ng lalaking katulad niya. Hindi ko nga alam, Mama Mia, na meron palang isang kagaya ni Kit na darating sa buhay ko. Kaya naging masaya ako. Ilang beses naming pinagplanuhan kung paano namin sasabihin sa mga magulang ko ang katotohanan. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain kaming tatlo ni na Mommy at Daddy, ay biglang kumatok sa pintuan namin si Kit. Alam kong siya yon dahil plinano naming dalawa yon, na dun namin sasabihin ang buong katotohanan. At alam ko rin, Mama Mia, na kasama noon ang mama ni Kit. Dahil una naming sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon namin. Siyempre, hindi natuwa ang mama ni Kit. Sino ba namang magulang ang matutuwa na nakabuntis ang kanyang anak habang ito ay nag-aaral pa? Ako naman noon ay kaka-18 pa lamang, Mama Mia. Si Kit naman noon ay nasa 3rd year college na. At magpo-4th year na sana. Mama Mia, nung kumatok sila ay nagulat ang mga magulang ko kung sino raw ang kakatok sa amin ng ganong oras ng gabi. Mag-aalas 9 na kasi yun. Natagalan kaming makakain dahil nag-overtime pa sa trabaho si Mommy. Sino ba yung kumakatok? Pagbuksan mo nga. Carla, sabi ng Mommy ko. Hindi, wag na, ako na. Sabi naman ni Daddy. Tumayo siya, Mama Mia, at pinagbuksan ang pintuan. Pagkatapos noon ay malakas ang boses niya na tinanong kung anong ginagawa niyo dito. Sir, magandang gabi. Papasok sana kami dahil may dapat tayong pag-usapan tungkol sa mga bata, sabi ng mama ni Kit. Anong mga bata? Anong tungkol sa mga bata? Tanong ng daddy ko.
Mabuti sana sir kung sa loob na lang tayo mag-usap. Tumayo naman ang mami ko dahil nabusesan niya ang kausap ni daddy na babae. Tinawag niya ito sa kanyang pangalan at alam nga ng mami ko na tauhan niya ito na siyang mama na manikit. Oh, bakit kayo napapunta dito, Delia? At kasama mo pa talaga si Kit. Halika kayo, upo. Kumain na ba kayo? Kain muna tayo, sabi ni mami. Hindi, katatapos lang namin kumain ng anak ko. Nandito talaga ako, ma'am, para pag-usapan natin ang tungkol sa kalagayan ng mga bata. Takang-taka noon ng mga magulang ko. Siguro hindi pa nila nasasabi sa inyo. Kasi nga natatakot si Carla sa inyo eh. Sabi naman ng mama ni Kit. Ako ang una nilang pinagsabihan kagabi. Kaya naisip ko na sabihin sa inyo. Mama Mia, lumapit ako sa kanila dahil tinawag ako ni mami. Umupo ako sa tabi ng mami ko. Ang mami ko naman ay nasa gitna naming dalawa ni daddy at kaharap namin sa may sofa namin si Kit at ang mama niya. Nagdadalang tao si Carla. Ano? Magkasabay na sagot ng mga magulang ko. Tinitigan ako ng masama ng daddy ko. Ang mami ko naman ay pinisil ng mahigpit ang kamay ko na dahilan kung bakit ako nasaktan at napaaray. Huwag po kayong mag-alala, pananagutan naman ng anak ko ang anak ninyo. At anong ipapakain ng anak mo sa anak ko, aber? Sagot ng daddy ko. Daddy, mahal ko po si Kit. Ano bang alam mo sa pagmamahal? Sagot naman ng mami ko. Hindi po namin iiwan ang isa't isa. Handa po siyang panagutan ako. Wala akong pakialam. Umalis na nga kayo dito. Ako nang bahala sa anak ko, sabi naman ni daddy. Pero nanindigan ako noon, Mama Mia. Naisip kong eto na ang paraan para makaalis ako sa bahay namin. Para magkaroon ako ng tunay na kalayaan. Ang mapalayo sa puder ng mga magulang ko. Ang mapalayo sa puder ng mga taong ginagawang kulungan ng bahay namin. Kaya tumayo ako at tumabi ako kay Kit. Kung aalis po sila, sasama na po ako, Daddy. Sabi ko. Ano? Nahihibang ka na ba talaga, Carla? Nahihibang ka na ba dahil sa lalaking yan? Nagalit ang daddy ko at sinugod niya ng suntok si Kit. Mama Mia, inawat ko ang daddy ko noon dahil galit na talaga siya. Nagpagitna ako sa pagitan nilang dalawa ni Kit para hindi na niya masaktan ang boyfriend ko. Wala siyang nagawa noon. Sinabi ko na 18 na ako. Nasa legal na akong edad kaya pwede na akong magdesisyon para sa buhay ko. Ang tigas na ng buto mo, Carla, ha? Sabi ni Mami. Gusto mo ba talaga? Gusto mo ba talaga na umalis dito sa bahay natin? Pwes, umalis ka. Hindi! Hindi pwedeng umalis dito si Carla. Sigaw naman ni Daddy. Dapat na siyang umalis. Umalis na siya. Pumasok sa kwarto ko ang mami ko at paglabas nito ay may bitbit na itong 2 backpack, Mama Mia, kung saan nakalagay ang mga damit ko. Malalaking backpack yun kaya sigurado akong maraming damit ang inilagay doon. Si Mami. Alis na kayo! Umalis na! Alis na! Pagtatabuyan sa amin ni Mami na pinipigilan naman ni Daddy. Agad kong hinawakan si Kit sa kanyang kamay at sinabing umalis na kami doon. Mama Mia, nung gabing yun ay nakahinga ako ng maluwag. Nung gabing yun ay para akong nakalabas sa isang kulungan at sa isang impyerno na kay tagal ko nang tinatahanan. Pumunta kami sa bahay ni Kit. Siyempre hindi yun malaki, Mama Mia. Hindi malaki ang bahay nila at tanging apartment lamang yon at 2 lamang ang kwarto. Nangungupahan din sila doon, Mama Mia. Umiiyak noon ang mama ni Kit. At ang sabi, paano raw ngayon ang kanyang pag-aaral.
Sabi naman ni Kit ay titigil siya dahil ang gusto niya sana Mama Mia ay magkaroon na ng trabaho para masuportahan niya ako. Pero ang sabi ng mama niya ay wag siyang mag-alala. Tapusin na lang daw ni Kit ang kaniyang pag-aaral, total ay 2 taon na lang din naman. Para raw mas magkaroon kami ng magandang kinabukasan ng aming pamilya. Natuwa ako sa mama ni Kit. Oo nga't na-disappoint siya sa mga nangyari sa amin sa pagitan ng kaniyang anak pero hindi niya kami pinabayaan. Handa siyang saluhin kami sa aming mga pinagdadaanan kaya naging masaya ako, Mama Mia. Ako ay tumigil noon sa pag-aaral ko. Ilang beses din kaming pinuntahan ni Daddy dun sa inuupahang apartment ni Kit pero hindi po talaga ako sumasama. Buti na lang at laging merong mga tao sa katabi naming mga apartment kaya nahihiya din si Daddy kapag kinakaladkad na niya ako at umiiyak ako dahil hindi talaga ako sumasama. Kapag wala si Kit at ang mama niya ay mag-isa lamang akong naiiwan sa bahay. Sinisigurado ko talagang nakalock ang lahat ng pintuan pati na mga bintana, Mama Mia, para kung sakali mang dumating sina Mommy at Daddy ay hindi talaga nila ako masasama pa uwi. Nanindigan talaga ako. Hanggang sa nakapanganak na nga ako, Mama Mia. Nung nakapanganak na ako ay natuwa ang mama ni Kit. Pati rin naman si Kit, Mama Mia, ay masayang masaya habang hinahawakan ng anak namin. Si Kit naman noon ay nagpatuloy pa rin sa kaniyang pag-aaral. Buti na lang dahil nung inimpake ng mami ko ang aking mga gamit ay isinama niya doon ang iilan sa mga alahas ko. Yun kasi ang paboritong regalo ni Daddy sa akin, mga alahas, Mama Mia. At dahil sa mga alahas na yon ay nagkaroon kami ng sapat na pondo sa panganganak ko. Oo, isinangla ko at ibinenta yung iba sa mga alahas ko. Nahiya pa si Kit, Mama Mia, pero ang sabi ko wala lang yon. Hindi ko naman sinusuot ang mga alahas na yon at nandun lang talaga yon sa loob ng kwarto ko. Kaya mabuti pang mapakinabangan. Mama Mia, natuwa kami nung nagkaroon na kami ng kumpletong pamilya ni Kit. Masaya ako. Hanggang sa nagkaroon ng sakit ang mama ni Kit, Mama Mia. Si Kit nga pala ay nakapagtapos na ng kaniyang pag-aaral pero hindi muna siya nag-take ng board exam. Kasi nga walang-wala kami nung mga panahon na yon at sumabay pa sa pagkakasakit ng mama niya. At meron din kaming bata na inaalagaan at may mga pangangailangan. Dahil nga bata, hindi rin maiiwasan na kung minsan ay nagkakaroon ito ng sakit. Kaya naman kinakapos talaga kami noon sa pera. Pero buti na lang dahil pinapadalhan ako noon ng mami ko. Alam kong inililihim niya yon sa daddy ko dahil magagalit noon ang daddy kapag nalaman niya na merong pinapadalang pera sa akin si mami. Bago kasi magkaroon ng sakit ang mama ni Kit ay may ibinigay ito sa aking ATM. Pinabibigay daw ng mami ko. Mama Mia, ang mabuti naman kay mami ay hindi niya pinatanggal sa trabaho ang mama ni Kit. Bagkos ay prinomote pa niya ito. Ibig sabihin ay suportado niya ang pagsasama naming dalawa ni Kit. Pero nung nagkaroon ng sakit ang mama ni Kit ay naging mahirap pa rin ang buhay. Hanggang sa tuluyan na ngang ginupo ng sakit ang mama ni Kit at nawala ito sa amin. Malungkot na malungkot si Kit noon, Mama Mia, at nagluluksa. Pero niyakap ko siya. Sinamahan ko siya at ang sabi ko hinding-hindi namin siya iiwan ni baby. Hanggang sa lumaki na rin ang anak ko. Hanggang sa nag-12 years old na ito, Mama Mia. At ang sabi nga ni Kit ay manang-mana sa akin ang baby ko. Masayang masaya kami noon. Si Kit ay nagkaroon na ng magandang trabaho dahil sa wakas ay nakapasa na ito sa board exam. Makalipas ang ilang taong graduate ito. Naging masipag na asawa si Kit. Nagpakasal kaming dalawa sa West, Mama Mia. Hindi na kami nagpakasal sa simbahan dahil wala na rin naman kaming magiging bisita.
Sa West na lang kami nagpakasal at ang mga kasamahan ni Kit sa trabaho ang inimbitahan namin bilang witness at ang inimbitahan din namin sa aming reception. Inimbitahan ko naman ang aking mga magulang pero hindi sila dumating. Isang araw, Mama Mia, tinawagan ako noon ng isang unknown number. Hindi ko alam kung sino yon pero dahil nga naku-curious din ako ay sinagot ko yon. Pagkasagot ko ay daddy ko pala yon. Bibitaw na sana ako sa tawag at ibababa ko na sana yon nung sinabi niyang wala na raw ang mami ko. Inatake raw ito sa puso at dead on arrival ito doon sa ospital. Umiyak ako ng umiyak. Mama Mia, sinamahan ako ni Kit at ng anak namin papunta sa ospital. Doon pa lang nakilala ng daddy ko ang anak ko, Mama Mia. Umiyak ako ng umiyak dahil hindi man lang nakita ng mami ko ang anak ko. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Nung ibinurol namin sa bahay namin ng mami ko ay wala akong ibang naging choice kundi ang pumunta doon. Isang gabi, doon na kami natulog kasama si Kit at ang anak ko dahil nga busy kami noon sa pag-aasikaso ng burol at ako lang naman ang nag-iisang anak, ay doon kami natulog sa kwarto ko. Habang binubuksan ko yung aparador, Mama Mia, ay may nakita akong isang sulat. Carla, anak. Yun ang nakalagay sa sulat, Mama Mia. Galing yun kay Mommy. Kinuha ako yun at nilagay ko sa bag ko. Pagkatapos ng burol ni Mommy ay agad din naman kaming bumalik ni Kit sa bahay namin. Matapos mailibing ang Mommy ko ay bumalik kami sa dati. Ang daddy ko naman ay nakikiusap na kung pwede ay doon na lang kami sa bahay tumira dahil kaming tatlo na lang naman daw. At siya na lang daw ang nag-iisa sa loob ng bahay. Pero ayoko noon, Mama Mia. Gusto ko talagang tumayo kaming dalawa ni Kit sa sarili naming mga paa. Gusto kong kaming dalawa at ang anak lang namin ang magkasama. Gusto kong panindigan ang pagiging mag-asawa namin ni Kit kaya hindi ako pumayag. Lumipas pa ang ilang mga taon, naging matiwasay naman ang pagsasama namin. Hindi na nasundan pa ang anak ko. Ewan ko, Mama Mia. Pero hindi na rin kami naghangad pa ni Kit ng panibagong anak dahil sabi niya, sapat na raw ang baby namin. Sapat na raw yun. Nung sinabi ko kay Kit na magpa-check up kaming dalawa para malaman namin kung paano kami magkakaanak, ang sabi niya ay ayos na raw siya. Sapat na raw sa kanya ang anak naming dalawa. Hanggang sa isa na namang araw, tumawag sa akin ang isang ospital at ang sabi ay sinugod daw doon ang daddy ko dahil hinimatay daw ito. Nung pumunta kami doon, Mama Mia, ay mild cardiac arrest po ang naging sakit ni daddy at kailangan niya raw po ng mag-aalaga sa kanya. Ang gusto ko sana noon ay kumuha ng private nurse para kay daddy pero hindi naman pumapayag si daddy. Kung ayaw ko raw siyang alagaan ay okay lang daw sa kanya na mag-isa lang daw siya doon sa bahay niya. Kaya naman nakiusap ako kay Kit na kung pwede ay sa amin muna tumira si daddy. Ang gusto sana ni daddy ay doon kami sa bahay niya pero ayoko nang bumalik doon, Mama Mia. Ayoko na talaga. Kaya doon na muna si daddy sa bahay namin ni Kit. Lumipas ang ilang mga linggo na naging maayos naman ang lahat. Naging civil si daddy kay Kit kahit na alam kong kahit sa mga panahon na yun ay hindi pa rin niya tanggap si Kit bilang asawa ko. Hanggang sa lumipas din ng mga buwan. Mama Mia, 16 na noon ng anak ko. Nung isang araw, umuwi ako galing palengke nang may nadatnan ako sa may sala na may tulo ng mga dugo. Mama Mia, hindi ko alam kung anong nangyari. Kinakabahan ako dahil alam kong pauwi na noon ang anak ko o baka napaaga ang uwi niya. Ayoko kasing iniiwang mag-isa sa bahay ang anak ko.
Kaya sinisigurado kong nasa bahay na ako bago pa man ito umuwi. Sinundan ko ang mga tulo ng dugo at dun sa kusina ito humantong. Napasigaw ako, Mama Mia, nung makita kong nakahandusay ang daddy ko sa sahig. Meron siyang mga saksak sa katawan at umaagos pa ang dugo sa kanyang katawan. Sigaw ako ng sigaw na siyang pumukaw ng atensyon ng mga kapitbahay namin at pumasok din sila sa loob ng bahay namin dahil hindi ko na nailak yung pinto. Pati sila ay nagulat sa kanilang nadatnan, Mama Mia. Pinulsuhan ng isa naming kapitbahay na nurse ang daddy ko at ang sabi niya wala na raw itong pulso. Agad-agad silang tumawag ng ambulansya. Mama Mia, dead on arrival ang daddy ko. Pagdating niya doon sa ospital ay wala na talaga siyang pulso. Kahit anong revive pa ang gawin ng mga doktor ay hindi na nare-revive ang daddy ko. Wala na talaga ito. Patay na. Mama Mia, dun nila nakita na meron raw forced entry sa bahay namin. Parang meron raw kakaibang nangyari dahil dun dumaan sa likuran ang suspect, Mama Mia, at sinira pa talaga ang pintuan namin doon. Gulat na gulat ako. Ayon sa investigasyon ay wala din doon ang murder weapon. Kaya hindi nila matukoy kung sino. Hindi rin hagip ng mga CCTV sa mga malalapit na bahay kung sino ang pumasok sa amin. Merong isang CCTV pero malayo po yun at ang nakita lamang ay isang lalaking naka-hoodie ang pumasok sa loob. Pero hindi na nila nakita kung sino. Naging mabagal po ang investigasyon. Matapos naming ilabas sa morgue ang daddy ay inilibing namin ito kaagad. Wala din kasing ibang kamag-anak ang daddy ko. Nasa mga malalayong lugar, Mama Mia, at nag-iisa din itong anak kaya wala itong mga kapatid. Pareho na ring patay ang lola at lola ko kaya alam ko na wala nang magpupunta pa kay daddy kaya inilibing na namin siya matapos lamang ang 3 araw. Nung nailibing na ang daddy ko ay Mama Mia, pinabindisyonan ko ang bahay namin. Pinabago ko rin lahat ng lock sa pintuan. Pero Mama Mia, ilang araw ang lumipas ay may napansin na kong kakaiba sa aming bahay. Ilang araw ang lumipas na parang nagtitinginan ng hindi ko alam kung ano ba ang ibig sabihin ng mag-ama ko. Kakaiba ang tinginan ni Keith at ng anak ko, Mama Mia. Ano ba, may tinatago ba kayong sekreto sa akin? Tanong ko. Wala naman, ano ka ba naman? Sabi niya. Wala po, Mama. Sige po, pasok na po ako sa kwarto. Laging ganun, Mama Mia. Laging umiiwas ang anak ko kapag tinatanong ko na siya kung ano ba ang ibig sabihin ng mga tinginan nilang dalawa ng papa niya. Hanggang sa isang gabi. Tulog na ako noon pero nagising ako dahil umuungol sa tabi ko ang asawa ko. Para itong binabangungot. Mama Mia, umiiyak siya habang nananaginip siya. May sinasabi siya pero hindi ko maintindihan. At nung napansin ko nga na binabangungot na si Keith ay ginising ko ito. Keith, gising! Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Nagising naman siya at pawis na pawis siya, Mama Mia. Wala naman, naginip lang ako ng masama, sabi niya. Pero mula sa gabing yun ay napapansin kong balisa na ang asawa ko. Napapansin kong kakaiba talaga ang mga kilos niya, Mama Mia. Parang may kung minsan ay hindi siya nakakatulog ng maayos. Kapag nagigising ako sa umaga ay gising na siya. Na dati naman ay hindi dahil nauuna talaga akong magising at mag-prepare ng breakfast namin tsaka ko palang sila gigisinging dalawa ng anak ko. Pero nung araw na yun ay nagigising siya. Hindi ko alam kung bakit.
Ilang araw ang lumipas ay napapansin ko, Mama Mia, na parang namumugto ang mga mata niya. Meron na siyang mga dark circles sa kaniyang mga mata na para bang hindi siya talaga nakakatulog ng maayos. Hanggang sa dumating ang 40 days o 40th day na mula nang mamatay ang daddy ko. Naisip ko noon na maghanda kahit konti at magpadasal. Pero nabigla ako sa sinabi ni Kit. Wag na. Wag mo nang padasalan ng demonyong yan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Mama Mia, hindi na ako sinagot ni Kit pagkos ay pumasok siya sa loob ng kwarto. Palala ng palala ang sitwasyon ng asawa ko, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na nga siya nakilala pa. Para siyang nababaliw na ewan. Isang gabi ay nabigla ako dahil pagmulat ko ng aking mata dahil naiihi ako ay tinititigan lamang ako ni Kit habang nakaupo siya sa may kama. Napasigaw talaga ako noon at pumasok pa sa loob ng kwarto namin ng anak ko dahil sa naging sigaw ko. Ano ba, Kit? Bakit ganyan ka? Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Walang nangyayari sa akin. Pero baka bumalik ang demonyo. Baka saktan ka niya ulit. At baka saktan niya ang anak natin. Ano bang sinasabi mo, Kit? Ano bang sinasabi mo? Mama Mia, ang mga mata ni Kit ay hindi na mapirmi. Tumitingin ito sa dalawang gilid niya o di kaya naman ay sa taas, di kaya naman ay sa baba. Habang kinakausap ko siya ay hindi na niya ako tinitignan ng diretsyo. Kaya doon ay natakot na ako. Humingi na ako ng tulong noon sa mga kaibigan ko. Ang sabi nila ay baka depression daw ang nangyari kay Kit. Kaya pinacheck ko na siya, Mama Mia. Noong na-check nga siya ng doktor ay inirekomenda nito na ipasok sa isang facility si Kit, Mama Mia. Habang hindi pa raw malala ang sitwasyon niya. Mama Mia, nagkaroon daw ng sakit na mild schizophrenia ang asawa ko. Buti na lang at meron kaming magandang ipon nung mga panahon na yon. At naibenta ko na rin ang bahay ng mga magulang ko at ako lang naman ang anak kaya sa akin lamang ang pinagbentahan noon. Mahigit 3 milyon po ang pagbenta ko dun sa bahay. Buti na lang at merong bumili, Mama Mia. Kaya naman na ipagamot ko si Kit. Nung naipasok ko nga siya sa isang facility, isang gabi ay pumasok sa kwarto ko ang anak ko. Mama, may dapat ka pong malaman, sabi niya. Ano? Ano yun, anak? Pasok ka. Mama Mia, mula nung magkaanak ako, ay sinabi ko talaga sa sarili ko na hinding-hindi ko gagayahin ang parenting style ng mga magulang ko. Hindi ako magiging masyadong stricto sa anak ko para naman magkaroon siya ng lakas ng loob na magsabi sa akin ng kaniyang mga pinagdadaanan. Ang gusto ko ay ituring niya ako na parang kaibigan na mapagkakatiwalaan niya at hindi siya huhusgahan sa kahit na ano pa mang bagay. Nung nakaupo na ang anak ko ay tumabi ako sa kanya at hinawakan ko ang kamay niya. Ano yun? Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Huwag kang mahihiya o huwag kang matatakot na magsabi sa akin kung ano man ang mga problema mo. Mama, kasi tungkol to kay Papa. Bakit? Anong tungkol sa Papa mo? Doon na nag-umpisang umiyak ang anak ko. Kinakabahan ako noon, Mama Mia. Ano bang ginawa ni Kit? May ginawa ba siyang masama sa anak ko? Kapag talaga nagkataon, ilalabas ko siya dun sa mental hospital pagkatapos ako mismo ang tatapos sa buhay niya. Yun ang naiisip ko noon, Mama Mia. Anong tungkol sa Papa mo? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo? Sunod-sunod kong tanong. Wala po, Mama. Wala pong ginawa si Papa, kundi pagtanggol lamang ako mula kay Lolo. Ano? Anong ipagtanggol ka mula kay lolo mo? Mama,
Si Papa po, si Papa po ang pumatay kay Lolo. Mama Mia, nanindig ang mga balahibo ko nung marinig ko ang sinabi ng anak ko. Anong si Papa mo? Oo mama, si Papa po. Kasi nung araw po na yun, nakauwi po ako ng maaga. Kasi wala po kaming pasok eh. Meron kaming practice pero hindi ako nakapagdala ng extrang damit kaya umuwi muna ako para kumuha ng damit. Anak, bakit ka umuwi? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang uuwi ng bahay nang hindi nagtitext sa akin. Dapat nandito ako tuwing umuuwi ka. Kasi mama, nagmamadali na ako noon eh. Tapos wala din akong load. Kaya hindi na ako nagpa-load pa. Pero nung umuwi ako mama, nung nagbibihis ako ay nakita akong nakatingin sa akin si Lolo kaya sinarado ko yung pintuan. Nung lumabas ako at pumunta ako ng kusina, mama, para uminom ng tubig ay sinundan pala ako ni Lolo. Mama, pinalak po akong gawin ng masama ni Lolo. Nahalikan po niya ako pagkatapos hinawakan niya po yung mga kamay ko. Meron po siyang dalang kutsilyo noon na sabi niya, isasaksak niya raw sa akin kapag pumalag ako. Pero hindi ako natakot mama, sumigaw ako. At noon naman ay nakarating si Papa. Pero parang demonyo po si Lolo noon eh. Gustong-gusto na ni Papang sirain yung harapan nating pintuan pero hindi naman niya magawa. Kaya dun siya pumasok sa may kusina. Dahil 'di ba, hindi naman po masyadong matibay yon, may sira na yon. Dun pumasok si Papa. At nung makita nga niya ako ay kumuha siya agad ng kutsilyo at isinaksak yun kay Lolo. Mama, wala pong kasalanan si Papa. Pinagtanggol lang po niya ako. Kaya po siya nagkakaganon dahil inuusig po siya ng konsensya niya. Sabi niya sa akin, lagi daw po niyang napapanaginipan si Lolo. Mama Mia, habang nagkukwento ang anak ko, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang hayop na yon. Gagawin niya sa anak ko ang ginawa niya sa akin noon. Gagawin niya sa anak ko ang pambababoy niya sa akin noon. Umiyak ako. Kung pwede palang Mama Mia ay hukayin ko siya sa kanyang libingan at ako mismo ang tatadtad ng katawan niya. Dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko noon sa kanya. Naawa ako kay Kit, Mama Mia. 2 beses na nasira ang buhay niya. 2 beses na sinira ko ang buhay ni Kit. Una ay nung ako ang nabuntis ng demonyong yon. Opo, tama po kayo ng dinig, Mama Mia. Hindi po nagkamali ang pandinig ninyo. Ng demonyong yon. Ng demonyo kong ama. Ang demonyo kong daddy. Siya po ang ama ng anak ko at hindi po si Kit. Pinanindigan lamang ako ni Kit, Mama Mia. Pero alam ni Kit ang mga nangyari sa akin dahil nung nabuntis ako, gulat na gulat siya dahil wala pa namang nangyayari sa aming dalawa. Kaya nagulat siya kung bakit ako nabuntis. Doon ko pinagtapat sa kanya, Mama Mia, na simula 13 years old ako, ay sinimulan na po akong gahasain ng sarili kong dugo at laman. Mula 13 years old ako, Mama Mia, ay naging stricto na po siya sa akin. Ayaw po niyang nakikisama o nakikipag-usap ako sa mga lalaki dahil nagsiselos po siya. Hindi ko alam kung alam ng mama ko ang mga nangyayari sa akin noon. Pero nung mamatay si Mama, nung mabasa ko po ang sulat niya, dun ko nalaman na may ideya pala siya sa mga nangyayari sa akin. Dun ko nalaman, Mama Mia, na ang galit-galitan ni Mama noon nung malaman niyang buntis ako at sasama ako kay Kit ay hindi pala totoo. Bagkus ay nagpasalamat pala siya ng lihim dahil makakaalis na ako sa demonyong lugar na yon. Humingi ng tawad ang mama ko sa akin
Ang mami ko ay humihingi ng tawad sa akin dun sa sulat niya, Mama Mia. At sinasabi niya sa akin noon na patawarin ko raw siya dahil hindi niya magawang isuplong ang daddy ko dahil mahal na mahal niya ito. At isa pa, Mama Mia, ay hindi niya raw alam kung paano haharapin ang kahihiyan kapag nabulgar sa lahat ang pinaggagawa ng demonyo kong ama. Kaya laking pasalamat niya raw nung pinanindigan ako ni Kit. Hindi niya raw gustong makita ang anak ko. Kaya raw minsan ay hindi talaga siya bumisita sa akin dahil hindi niya gustong makita ang naging bunga ng kademonyuhan ng asawa niya. Opo, Mama Mia. Tama po kayo ng dinig. At kung may mga nanghuhula man dyan, mula nung umpisa ng kwento ko at hinulaan yung ang sarili kong ama, ang ama mismo ng anak ko, ay tama po kayo. At nanggagalaiti ako noon sa galit nung malaman kong binalak din pala niyang gawan ng masama ang sarili niyang anak. Alam kong alam niya, Mama Mia. Alam kong alam niya na anak niya yon. Dahil magkamukha po silang dalawa. Wala namang nagdududa noon, Mama Mia, kasi nga magkamukha rin naman kami ng daddy ko. Ewan ko kung bakit merong mga ganong klasing demonyo. Gabi na yon pero pinuntahan ko pa rin ang puntod niya kasama ang anak ko. Doon, Mama Mia, ay paulit-ulit ko siyang minura. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Hindi ko na nga siya mapatawad sa ginawa niya sa akin, ay hindi ko siya mas lalong mapatawad sa ginawa niya sa anak ko. Tapos sa ginawa niya sa asawa ko. Ginawa niyang kriminal ang asawa ko, Mama Mia. At dahil doon ay hindi natuloy maayos ang pag-iisip ni Kit. Hindi ko iniwanan si Kit, bagkus ay mas lalo ko siyang minahal nung nalaman ko ang katotohanan. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mabuti nung mga nakaraan kong buhay at kung bakit ako biniyayaan ng isang lalaking katulad ni Kit. Mama Mia, pinuntahan ko sa ospital si Kit at matapos nga ang halos 2 buwan na pagpapagamot niya ay medyo maayos-ayos na siya. Doon ko siya kinausap. Sinabi kong alam ko na ang lahat. Niyakap ko siya at nagpasalamat ako sa ginawa niyang pagtatanggol sa anak ko. Sabi ko naman sa iyo hindi ko papayagang may mangyaring masama sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita, Carla. At mas lalo kong mahal na parang akin ang anak mo. Kaya hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo. Kahit na ang kapalit noon ay ang pagiging kriminal ko. Hindi ka kriminal, Kit. Isa kang bayani. Hindi ka kriminal dahil demonyo yung pinaslang mo. Hindi ka kriminal. Binawasan mo lang ang mga satanas dito sa mundo. Inassure ko si Kit, Mama Mia, paulit-ulit na wala siyang kasalanan. Hanggang sa matapos ang 6 na buwan na gamutan ay naging maayos siya ulit. Pagkatapos noon ay lumipat kami ng bahay. Lumipat kami ng ibang lugar. Binenta din namin ang bahay namin doon. Lumipat kami sa malayo. Malayong malayo yung walang nakakakilala sa amin. Yung pwede naming umpisahan ulit ang aming mga buhay nang walang nanghuhusga. Opo, Mama Mia, hindi ko na po isinuplong sa mga pulis ang tungkol sa pagpatay ni Kit sa sarili kong ama. Dahil para sa akin ay nararapat lamang yun kay Daddy. Kulang pa yon sa lahat ng kademonyuhang ginawa niya. Hindi ko pa nga nasabi sa inyo, Mama Mia. 15 saksak po pala ang tinamo ni Daddy. Dahil yun sa galit ni Kit. Hinilabas niya doon ang galit niya sa daddy ko nung ginawa niya sa akin ang bagay na yon. Kaya ganun na lang kadami. Hindi ko na lang din sinabi sa mga pulis ang totoo dahil wala din namang saysay yon. Ayokong makulong ang asawa ko na wala namang ibang ginawa kundi mahalin kaming mag-ina
kahit na hindi niya tunay na anak ang aking anak. Sa ngayon, Mama Mia, ay matiwasay na po ang buhay namin. Bumalik na po sa normal si Kit at nagkaroon na rin siya ng magandang trabaho. Ako naman ay meron na ring sari-sari store sa aming bahay na medyo lumalaki na rin yon. Ang anak ko naman ngayon, Mama Mia, ay malapit na pong graduate sa college. Masaya na kami at bilang isang pamilya ay pinag-uusapan namin yung nangyari. Pinag-uusapan namin kung paano kami makaka-move forward at makakausad mula sa mga nangyaring masasamang bangungot sa buhay namin. Mama Mia, hindi ko alam kung sumasang-ayon ka ba o ang mga tagapakinig mo sa hindi ko pagsuplong kay Kit sa mga otoridad. Pero ginawa ko lang yon dahil yun naman talaga ang tama. Hindi naman talaga kriminal si Kit. Mas kriminal pa nga yung taong pinatay niya. At kung ngayon, Mama Mia, tatanungin niyo ako kung napatawad ko na ba si Daddy? Ay hindi po. Si Mami, oo, napatawad ko na po siya, pero ang Daddy ko, hindi ko talaga siya siguro mapapatawad. Sana nga sa ngayon, kung totoo mang may impyerno, sana ay nasa impyerno ng kaluluwa niya at paulit-ulit na sinusunog doon. Para naman sa kaisipan na yon, Mama Mia, ay nakaganti man lang ako sa ginawa niya sa akin ng halos 5 taon noon. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Alam kong medyo kakaiba itong sulat ko, Mama Mia. Alam kong medyo natakot kayo sa sulat ko. Pero gusto ko pong malaman ng lahat na sana protektahan niyo ang mga anak ninyo. Sana hindi niyo sila ginagawan ng masama. Kayo po ang mga magulang. Kayo po ang inatasan ng Diyos na magprotekta at mag-alaga ng mga pinagkaloob niyang regalo sa inyo. Yun ay ang inyong mga anak. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Carla. Oh, 'di ba? Kakaibang kwento naman itong kay Carla, sabi ko naman sa inyo eh. Meron tayong mga kwentong ganyan at hiningi ko na lang ng permiso dun sa mga nagpadala na nitong undas ko babasahin dahil parang bagay, may thrill. Hindi naman multo-multo pero may thrill po, ayun. So maraming salamat Carla sa iyong buong pagtitiwala na i-share dito sa ating channel ang lahat ng pinagdaanan ng inyong pamilya. At syempre, lahat na rin ang iyong mga naging karanasan. Hindi talaga naging maganda ang iyong karanasan. Pero, bless ka pa rin dahil nakakakilala ka ng isang katulad ni Kit. Sana nga ay dumami pa ang mga lalaking katulad ni Kit. Sana wag nang dumami yung mga manloloko, yung mga demonyo, 'di ba? Yung mga nang bibiktima ng kahinaan ng iba. Sana yung dumami yung mga katulad ni Kit. Yung mga nagmamahal ng totoo. Kung tinatanong mo ako kung sang-ayon ako sa ginawa mo, for the first time in my life, sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Kahit anong mangyari ay gawin niyo kung ano ang tama. Kahit anong mangyari ay gawin niyo. Do what is right. Yun lagi ang sinasabi ko. Pero sa pagkakataong ito, babaliin ko po ang sinabi kong yun. Dahil sa pagkakataong ito, meron talagang exception in every rules. There is always an exception. At ito yun. Ito yung mga pagkakataon na exempted dun sa rule ko na laging gawin ang tama. Dahil ang tamang gawin, syempre ipaalam sa otoridad, diba? Pero sa ginawang kademonyuhan ng daddy mo, ay ako na may sumasang-ayon sa ginawa mo, Carla. Sumasang-ayon ako na umalis kayo, nagpakalayo-layo kayo, nag-umpisa kayo sa sarili niyong buhay dahil sumasang-ayon din ako sa'yo na hindi kriminal ang asawa mo. Although, nailabas niya talaga yung galit niya kasi 15 ba naman nasaksak, 'di ba? Grabe namang galit yun. Pero hindi talaga eh. Sang-ayon ako sa iyong naging desisyon. Ewan ko kung sang-ayon din ang mga tagapakinig natin.
So kung ikaw na nakikinig ngayon, please naman, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para lahat ng mga ina, ama, mga magulang, mga anak ay may matutunan sa naging kwento ng buhay ng pamilya ni Carla. Okay? Share naman ang video na ito sa inyong mga social media accounts, sa inyong Facebook, lalo at sa inyong mga social media, ganun. Pero kung kayo naman ay may komento sa naging desisyon at naging buhay ni Carla, please do comment down below at syempre, maging ano po tayo ha, maging gentle po tayo sa ating mga komento nang hindi po tayo nakakasakit ng ating kapwa, okay? Ayun, be gentle. Ayun, dyan sa baba, mag-comment kayo. At syempre, huwag kalimutan na kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe nitong ating channel, subscribe na dyan. Ayun, click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago tayong video na ini-upload dito sa ating channel. Muli po, nagpapasalamat po ako sa walang sawa ninyong pagsuporta. At kung may sarili din kayong kwento, ayan, nasa baba po ang ating email address. Diyan sa video na may blue, ayan, email your story, nakalagay dyan, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.